programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Yes, isang mapagpalang Martes by po sa ating lahat. And syempre, yaw na naman po kita sa isang oras na talakayan. And kay Bangko pa man girawan sa kuyang partner, si Sir Jojo Lascano. Yes po, magandang umaga po dito po sa syudad ng Sorsogon, sa bilog na probinsya ng Sorsogon. Welcome po sa Kaagapay sa Umaga. Sa Gilay Tabi, maugmang Martes sa Gabos. Medyo makulim din po kita, patiguro po kita, pero may magdaranin mga pananggalas na yung mga lawas. Base ang uran, nabigla na lang sana, Tapos sa mga motorista tabi, mag-ingat, medyo madulas po sa tuyang kalsada. Diyos Maraynaga, si Jojo Lascano po, ang sendong amigo, digdi po sa Kaagapay sa Umaga. Yes, at syempre ang tamang oras alas 7:15. Medyo na late po tayo dahil mamaya makakasama po natin ang yes pa, may panauhin po tayo dito maya-maya after nitong mga pagbabareta namin. Isang issue ang ating pag-uusapan na nagiging usap-usapan ngayon sa palibot ng syudad ng Sorsogon. Mamaya po, malalaman niyo po kung sino ang aming guest, ano ang katungkulan niya sa isang asosasyon, at ano nga ba, at paano naging makontrobersyal ang usapin na to. ang daming controversial partner ngayon, And syempre, tama po ang aking partner, Ingat-ingat po tayo kasi medyo madulas, makulimlim. Andyan na naman kasi ngayon ang panahon na naman ng tag-ulan at ang dami na naman pong naitatalang aksidente, lalo na po ang mga motorista. Kaya ingat-ingat po ang lahat po ng ating mga kababayan. And syempre, good morning sa tulong distrito kang Sorsogon, East District, West District, and Bacon District. And congratulations po sa lahat ng mga nanalo last evening na dyan po sa Basalinggayan ni Gog, dyan po sa Banwaan ng Magallanes. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo ng motor, ng cash, ng television, o whatsoever na mga parapol po kan sa tuyang mahal na gobernador. Happy watching po sa satuyang amigo kay Doble Dos o si Jerry Bigtas. Good morning, brother. Good morning. And syempre sa Gabos po na nagsisilibra sa iyang mga kumpleanyo, happy birthday po sa Gabos po na nagpe-fiesta. At mamaya po tatalakayin ni aking partner ang manugod po sa mga barangay na nagpe-fiesta. Yes. Napaka masalimuot ang piyestahan. Ayan. And eto naman partner, meron tayong anunsyo publiko. Hali po ini sa ating mga magigiting na kapulisan dyan sa Sorsogon CPS.
Pinaparan po sa gabos ng Ngunya na maabot alas Agosto 8, 2024, ang National Police Clearance ay nasa SM Sorsogon City. Magkakandak po sila yung lahat mga kababayan po natin na kukuha po ng National Police Clearance. Huwag na po kung malapit pa kayo sa SM, mas accessible po doon. Doon na lang po kayo kasi aandon po sila magsisurvey sa SM City sa Agosto 8. Ayan, ano po? And Sa baba. at partner, meron po tayong panawagan. Ito naman nakaka-alarma naman kasi ang dami na namang peking 1,000 peso bill ang naglilipa na dito sa kasentrohan ng syudad ng Sorsogon, partner. Ingat po kayo sa mga budol, ha? Kasi madalas yan nangyayari kapag kayo po ay nabubudol, nagpapapalit ng na mga papel na pera, at lalong-lalo na ngayon, season na naman ng mga yan, Yes, ha? Lalong-lalo na, papalapit na naman ang eleksyon, eto na, marami naglalabasan ang mga peking pera sa panahon na to. At ang nakakalungkot dito, partner, ito, makagapay sa umaga, maging mapagmatsyag, maging alerto po tayo, maging mapagmasid. Ang nakakalungkot dito na balita ay yung mga kawatan, yung mga masasamang elemento, hindi naman po taga Sorsogon. Mga dayo po sila para dito maghasik ng lagim sa syudad ng Sorsogon. At ang nakakalungkot pa, isang balita, na hindi ang kanilang bibiktima ay yung mga maliliit na negosyante, partner. Diyan nangyari ito sa West District kung saan merong nagtitinda maliit na store. Dalawang nakamotor, naka-helmet, partner. Ang masaklap ay hindi na pa naman, wala pa sa part na yon ng mga CCTV. Nakaangkas isang lalaki na nag-drive, isang babae. Yun po, halos dalawa silang nakasunod na bumibili, yung isa kinakausap yung tendera, yung isa nagbabayad. Kung hindi marunong magkilates ang tendera, ay kawawa. Nadidiscover nila pag yung pagtapos na ang mga senaryo, tapos na ang bilihan, sa kanila napapansin na nabudol sila, nakakuha sila, nagbayad sa kanila ng mga peking 1,000, partner. At isa pang tawag dyan, partner, salisi. At syempre, happy watching din kay Sir Rafael Decano. Sir, good morning. Good morning. And sa gabos, partner, na staff ni City Councilor Mati Perdigon. And saludo po sa grupo na ini, lalo na kay City Councilor Mati Perdigon. Napakahigos. Mo ini nakita ko na serbidor. Babae na halos wala na siguro, tawagin na ito natin kuraratsa. Wala nga. Kuratsa, partner, kuratsa. Babaeng walang pahinga. Oo, Sabado at Linggo umulan, uminit. Andyan nag-iikot sa kanyang mga constituents dyan sa West District. And speaking, partner, of mga kawatan, masasamang nilalang dito sa balat ng Masamang lupa. nilalang. Ang pangit. Excuse me for the words, Panawagan po kay Barangay Captain Buboy La Rosa na medyo nagkakaroon na naman po ng mga kawatan sa gabi, lalo na madilim ang mga paligid, madilim ang ibang purok, pinapasok po ang mga kabahayan. Kung hindi po maglagay ng sariling ilaw yung bahay, sorry na lang sa kanila. Kasi nawawala yung mga gamit nila. Kinaumagahan, malalaman na lang nila na wala na yung kanilang gamit. Yan ang tinatawag na salisi. Hindi naman pwede sabi akyat bahay. Opo, pero ganun pa rin, partner. Ingat-ingat and tama, bigyang laan yung paglagay ng CCTV sa ating barangay at ilaw. Kung wala tayong budget, mamura na lang yung mga tawag doon. Good morning kay Mayor Bong Mendoza. Ang panel, ang solar. Solar panel. Opo, kasi talagang kailangan, lalo ngayong pasukan na, malapit na mag-full blush ang pasukan sa 19. Alam namin na may daming mga boarding house, ang daming mga estudyante na nabibiktima sa kanilang mga boarding house ng kawatan. Ayan. And of course, maligayang panonood at pakikis ang tabay sa amin dito sa Kaagapay sa umaga, ang ating kaibigan, ang ating idolo, ang barangay captain ng barangay Pamurayan, walang iba kundi si Kapitan Arlis Hanaban. At panoorin niyo po ang kanyang segment, ang kanyang programa dito sa Bicol TV. Every Wednesday, tama ba pa ako papaklak? Okay. And nagpapasalamat ang butihing Kapitan Kang Pamurayan. Saludo sa bagong COP na si Police Colonel Jason Oida na hindi tinulugan ang panawagan ng kapitan na bantayan ng bantay at syempre, of course, ang bantay dagat sa mga nag-iillegal na mangingisda dyan sa kahabaan kang Sorsogon Bay. At
partner, nakadalawang beses na sang nahuli, ano? At sabi ko nga kanina, hindi, yun ang nakakalungkot na hindi naman mga taga rito sa Sorsogon mismo, ano, ang mga gumagawa ng krimen. Anyway, congratulations po kay sa Gabos na Bantay Dagat, sa grupo ng kapulisan ng CPS Sorsogon, and syempre kay COP Police Lieutenant Colonel I'm Rob sorry. Jason B. Oida. Oida, I'm sorry, naalala ko si Sir Sadja. Miss you, Sir Sadja. And yan, ayan, At partner. ito partner, ano, may panawagan po ang administrasyon dito po sa siyudad ng Sorsogon, lalong-lalo na po sa pamumuno ng ating Mayora Esther Amor. And of course, ito po mula nanggaling po sa ating admin mismo, na habang kami ang nasa poder, ipinagbabawal po namin ang illegal na at anumang klaseng sugal. Pangahawakan ho natin yan. Pangahawakan po natin yan. Okay, partner. Sige Okay, ito nga po, dahil dyan po sa akin nabanggit, 14 katao huli sa mas kilala bilang Tupada. Ngayong bandang alas 4:30 ng hapon, ikadalawa ng Agosto, kasalukuyan tayo kung saan ang mga kooperatiba ng Sorsogon City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Rob Jason Oida, Chief of Police kasama ang PIU, PSOU Sorsogon ay nagtungo sa Purok 1 Barangay Santo Niño, Bacon District. Speaking of Bacon, ito na naman, Sorsogon City upang magsagawa ng anti-illegal gambling operations na nagresulta sa pagkakahuli sa 14 na lalaki sa aktong pagsasabong na isang tahasang paglabag sa PD 449 o mas kilala bilang Tupada. Kilala ang mga arestado na nasa legal na edad at mga residente ng Sorsogon at Albay, habang ang operator naman ay nakatakas na nasa legal na edad at residente kung saan naganap ang pagsasabong. Kaagad naman ipinalam sa kanilang rason ng kanilang pagkakahuli at kanilang mga karapatan sa dialektong kanilang maiintindihan at maunawaan. Ang mga nasabing arestadong lalaki ay kasalukuyang nasa kustodiya ng himpilan ng pulisya ng Sorsogon City para sa kaukulang disposisyon. Ang kapulisan ng Sorsogon City Police Station ay nagpapasalamat sa pakikisa upang ang kriminalidad ay maaksyonan. Patuloy na hidikayat ng Sorsogon City Police Station ng publiko na huwag mag-atubiling dumulog o humingi ng tulong sa kapulisan dahil ang Sorsogon Police Station ay laging handang tumulong at tumugon sa inyong mga pangangailangan. Anumang mga illegal na gawain ang nais nyong i-report ay maaari kayong tumawag o mag-text sa Sorsogon CPS hotline sa numerong 0999-859-86061. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ayan. Ayan, patunay na po ayan na po kasi sabi nga ang pulis tsaka yung mga kapitan na nagsasabi na tradisyon pagpipiesta. Kaya dito natin mapapatunayan na ang pulis ay matulis pagdating sa pagtutugis. At saka mabilis din ang kamay ng aking partner mag-report sa inyo kung merong mga illegal na illegal gambling. Hindi, ako talagang pag may nagsabi ng ganyan partner, sinusubukan ko talaga. Yes, kung hanggang saan yung mga pangako na yan. Pero congratulations partner Tandaan mo partner, may isa pang kapitan ang nasasangkot sa mga ganyan na hanggang na ngayon yata naserbihan na. Malapit na partner, wag muna. Baka makonsyame. Hindi yan makonsyame partner. Ang tanong dyan, paano nito lulusutan? Kaya panawagan sa mga barangay official na kasi parang naging sabi nga ng isang barangay official sa akin, ano to si Kakit nire-report na bawal. Tradisyon yun pag nagpipiesta. O eto na, nasampulan na po Piesta sa barangay Santo Niño, Bacon. Hindi lang nung isang araw sa Rawis. Karamihan na involved yung mga barangay official. And speaking of fiesta partner, advance happy fiesta po sa barangay Santo Domingo, Barangay Pangpang. Barangay Pangpang. Tingnan natin kung meron. Magdadaos ng kapiestahan dito sa siyudad ng Sorsogon. Happy fiesta. And of course, sa lahat din po na magsiselebrate ng inyong karawan sa mga oras na to, happy birthday po. Balikan natin yung kanina regarding doon sabi natin na maging aware tayo sa binabayad sa atin. Sabi ni Kang Pamurayan, good morning Tabi. Di ba po may city ordinance na nagpapalagay ng CCTV sa lahat ng establishment dito sa Sorsogon City? Thanks. Opo, meron po Kap, and hindi lang po ang mga establishmento, although pati na po yung mga barangay talagang may mga CCTV na, pero sabi ko nga kanina, nakakalungkot kasi mga binibiktima ng kawatan yung mga maliliit. Hindi naman po pwedeng lagyan ng CCTV ang stall dyan sa may kahabaan ng Bulabog. Opo. And
nakakaawa na maliliit na negosyante na naka-stall lang ng mga nagkakarne na nagtitinda dyan. Yun ang nabibiktima ng kawatan. Oo. Actually, Kapitan, hindi pa ho kami nabibigyan ng pagkakataon na makausap po namin ang author nito na walang iba kundi si Konsyal PJ Rabanilla. Kasi siya po ang nagano yata ng author na to, nag-author ng pagkakaroon ng mga CCTV sa mga tindahan. Although dito sa sentro, lahat nakikita ko na partner mayroong ng mga CCTV yung mga establishmento. Kaso alam na ng kawatan na hindi sila makakapag-operate kaya mga remote area, mga labas ng sentro ang kanilang binibiktima, partner. Okay, thank you, Kap. Dapat sinabi na rin kasi ng city na sa mismo maging requirements na rin ito sa mga malalaking tindahan pag kumukuha ng mga permits. Opo. Ito ang pinaka mas magandang bigyan ng solusyon sa ganyan na isama na sa mga requirements lalo na yung mga malalaking pag-install tindahan. ng CCTV. Opo. And of course, good morning kay Ricardo Haner. Good morning, sir. Thank you for watching. Salamat po sa pagantabay. Balian na naman tayo, dire-diretso tayo Sige, sa balitang probinsya. Pagiging adopted son ng Sorsogon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., aprobado na ng sangguniang palalawigan ng Sorsogon. Ang resolusyong nagdideklara kay Pangulong Bongbong Marcos bilang adopted son ng probinsya sa ginanap na regular section ng sanggunian. Nakasaad sa nasabing resolusyon na ang mga ilang proyekto ng administrasyon na kung saan maraming Sorsoganon ang nakinabang mula sa programa ng Bagong Pilipinas ang malaking hakbang sa sektor ng agrikultura, gaya ng pagbibigay ng mga titulo ng lupang sinasakahan, pagbibigay ayuda sa mga mangingisda, maging ang pagbitbit ng serbisyong medikal tulad ng Love for All. Isa sa mga nakikitang rason ng sangguniang panlalawigan para ideklarang adopted son ng Sorsogon ang Pangulo. Samantala, ito ang paraan ng pamahalang lalawigan ng Sorsogon para bigyang pagkilala sa pagtulong ng pagsuporta sa atin ng Pangulo. Ayan, napakagandang balita yun na partner kung saan nga nagkaigwa kita na Love for All na naging bisita natin ang First Lady noong nakarang araw. Partner. Pangalawang syudad ang Sorsogon, partner, na nag-adapt kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasi ang nauna nito isang kamsur nung magkaroon sila ng groundbreaking sa Pabahay Dinuan. Speaking of groundbreaking, Yes. Muli po, pinapaalala po namin na ang pabahay po ni PBBM na gagawin po sa San Isidro Castilla ay bukas po ang pisina ng munisipyo sa lalong-lalo na po sa mga membro ng Pag-ibig. Paano yung walang pag-ibig? Madali ang paghanap ng pag-ibig, lalo na kung makikita ko yung nasa labas, partner. Ayan. And siyempre, i-congratulate natin ang ating mahal na ina ng siyudad ng Sorsogon, Mayor Esther Amor. Sabi nga natin, pag-abot sa serbisyo, talagang sobra. Talagang minasaludo kami. Buhay kaming papatutuo na kung saan kahit umulan, uminit, ay aandyan lagi sa atin. Isa na namang centenarian, na si Lolo Constancio Derla ng Habislagan, Bacon District, ang nakatanggap po ng 100,000 dahil sa iyo nag-birthday, nag-edad ng 100. Congratulations, Lolo. Sana ma-enjoy nyo po ang ibinigay ng gobyerno sa iyo na 100. Iilan na lang ang mga nakakaabot na napakaswerte. Swerte ng mga mga bagong bata ngayon kung umabot pa sila sa ganyang kasi pag edad mo ng 70, bonus na yung partner, Pero eto si Lolo, I'm pretty sure na ang kinakain nito ni Lolo ay puro si na lang. Lolo, si batang bata. Ayan, anyway, congratulations at sana yung mga anak ni Lolo mailagay sa tama at i-enjoy ni Lolo ang kanyang nakatanggap insentibo para sa kanya na 100,000 pesos. Maraming salamat po, Mayor Esther Amor. Ayan. So, ano pa mga balita ba nakuha natin dyan? Yes, pwede mo partner, i-wrap up na mga balita natin dyan. Sa susunod na lang na programa natin dahil kukulangin tayo, partner, ng oras dahil sa ating bisita ay napakaraming discussion, partner. Actually, nagpapasalamat ako sa ating SM Sauro kasi binigyan tayo ng pagkakataon na magamit kahit papano ang oras ng kanyang palatuntunan dito sa Bicol TV Sorsogon. And of course, ladies and gentlemen, parehas po kanina, bago po namin umpisahan ang talakayan sa aming bisita ngayon, magbibigay po muna kami ng kunting mga paalala at hanap buhay. Mark Bensel, good morning. Pwede manong programa sa umaga.
talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Dodo. Dito lamang sa Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323. programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Dodo. Alright, nagbabalik po ang ating programang Kaagapay sa Umaga at live na live po rin po ay mapapanood sa YouTube channel. Hanapin lamang po niyo Bicol TV Sorsogon. And of course, alas 7:43 na po ng pagkaaga, sa lahat po ng mga
motorista, again, paalala po namin, medyo makulimlim ang panahon, mag-iingat po sa ating pagbebiyahe. Yes, and syempre ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Mati Perdigon, City Councilor Attorney Glenn Olbes, at syempre ang programa ito ay hatid sa atin sa karahayang buot ni Kap Lalay Naninipot, Kap Sami Rialuyok ang Barangay Kabidan. And syempre ni City Councilor Danny Dilaja kang Bacon District. And of course, hatid din po sa inyo ni ASEC DSWD, Attorney Crony Escudero III, Vice Governor Junjun Escudero, Vice Mayor Dennis Escudero ng Kasiguran, basta Escudero sa serbisyo sigurado. Yes. Alright, partner. Yes, at syempre tuloy-tuloy kita tayo partner dito sa programang Kaagapay sa Umaga. At kanina nga po, pinumpisahan ko po na meron po tayong panauhin dito sa ating istasyon. Isa ho ito sa ngayon na napag-uusapan sa iba't ibang sulok dito po sa siyudad ng Sorsogon. Ano ba controversial? Usapin tungkol sa mga benepisyaryo na matagal na nga itong parte pinag-uusapan Kasi yung mga benepisyaryo nito, kung maalala ko, nung umalis ako dito sa Sorsogon, napakaliliit pa, mga uhugin pa ang tawagin, partner. At ngayon, pamilyado na. Supposed to be na mga benepisyaryo ng proyekto na to. Ladies and gentlemen, ang para po salaan para sa kinabukasan project, formerly Batit Anay. Batit Anay. Way back, panahon pa po ini ng ating buting mayor na si Ma'am Salili. Alright, ito, hindi na natin pahabain. Siya na po mismo ang magpapakilala. Paano nabuo ang LKPI? Kailan ito inumpisahan? Sino-sino nasa likod nito? Sino-sino mga nasa kasalukuyang namumuno ng programang ito? At ilan ba mga benepisyaryo nito? Paano at naging proseso para maging benepisyaryo? Ladies and gentlemen, ang aming butihing bisita po. Magandang umaga po, madam. Pakilala po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa pag-tune in dito sa estasyon ng Bicol TV. At salamat din po sa mga butihing staff na na-invite ako at nabigyan ako ng pabor na makapag-paliwanag nitong aming association na painit yung issue about dun sa mga beneficiary ng lupa sa Sitio Madanan, Bibingkahan. Ako po pala si Rosella A. Harandia, taga-Sirangan po, pero mas kilala po ako sa Palayaw na Maya na kung saan sobrang harayo po sa pangaran ko. Kaya lang, kung din po baga naging sikat na ang pangaran, dito po kita para mas nakikilala. So ako po ang presente na chairman San Batit Anay Project, same time Sanlaan para sa Kinabukasan Incorporated. So diretso na po ako sa Sige ma'am, go ahead pa. Short History Samuyang Asosasyon. Damo po ang naghahapot na kayo po daw dili sinda beneficiary san duta na member man sinda San Batit Anay. Para po sa kaaraman san mga nagkakaiwasing kahaputan arog sa di, may diyot po na history ang lote. Na kay 516 lang po ang beneficiary base din sa declaration trust na kaput ko, dokumento na magpapatunay sang kaligalan san saro na benepisyaryo na maka-avail san duta sa Sitio Madanan. Namok na po ang LPKI way back 1995. That time po yadi sa declaration trust, time na mukna, time na nabakal ininalote, ako po ang chairman. Nagkataon lang po na syempre sa pangangaipo sin saro na may pamilya kay ponta dumiskarte. And dili man po continuous base sa bylaws, dili continuous ang term san pagiging officer. Sa saro po na bylaws, sa saro na association na dapat po sinusundan sa mga opisyales, ang saro po na term is equivalent to 2 years. Kaya dapat po every 2 years nagpapa-assembleya. That time po na nagpakada ako sa Bahrain na masyar, to the point na nagpahangin-hangin man sa Saudi. Kumbaga, pirang years po ako na, 5 years and 5 months po ako na nag-abroad para sa pamilya. Still naka-update po ako sa amo na po, sa tuya na organization. Naki-update po ako sa mga naka-include na officer plus ang mga members. Kaya aram ko po kung nanang mga nangyayari na mga issues and concerns. Sa niyan po, ini po na parent association sa LPKI,
way back po 1995, sabi ko nga ni kanina, may history po ino na kay amo lang ini na 516. Kaya grabe ang nagmumuto-muto, grabe ang nalilipat, grabe ang nagkakabiriktima niyan, na lineman members ng LPKI, sinasabi lang na members ng Batitanay, pwede na makakuha sa na lote, pwede na ma-awardan. Mali po, kasi po, that time po na naglaog po didi ang Child Fund, CCF, Christian Children's Fund. Sponsorship po ini sin mga bata sa ibang bansa na naghatag po sa aton sintabang didi sa satuyang lugar. Sa mga programa po na ikukondukta sa Child Fund didi sa tuyang lugar didi sa Sorsogon, kinakaipuhan po igwasin sin project na magha-handle para po sa mga programa na igwa po sin mga staff na nagtatrabaho. Kaya lang, ang fund po sa Child Fund, dili man po ida-download sa Batit-Ani Project na kung hain member po kamo dyan, ang Batit Nindo, na wala po sing kapartner na parent association. Kasi ang tiwala sa Child Fund is nasa sa parent association dahil gusto sa Child Fund na nanuman na programa na i-implementar, babatugan sa Bansan Batit-Ani Project. Time will come kasi lain man sinda ma-exist, lain man maawat ang Batit-Ani Project. Gusto san project na mahubog, kumbaga ini na parent association tanganing na naman ang mga programa na i-implementar sindaan mapadagos ang parent association. Kumbaga sustainable ang magiging epekto para sa satuya ng mga miyembro. Kung kaya po pinasabot po sa Child Fund na kaipuhan may partner na parent association. Sa madaling sabi, nagkaigwa po kami sin meeting from the staff sa Batit-Ani Project na pinapaliwanag na kaipuhan magkaigwa sin parent association na may mga set of officers na ma-handle kasi dili po nangangahulugan ng staff sa Batit-Ani Project is employer ang Child Fund. Ang employer po sa staff sa Batit-Ani Project is the parent association. Kasi yadi nga ni po sa parent association ida-download ang budget sa Child Fund para sa mga manlaylay na programa na ikukondukta dito sa Sorsogon. So, naitindog po ini na parent association sa paagisin saro na pagmeriting. Consultation area, by the way po pala ang Batit-Ani Project laan para sa Kinabukasan Incorporated, covered po ini sin 6 barangays. Sirangan, Sampaloc, Balogo, Bitan-o, Piot, and Sirangan. Sirangan po ako hali. Sa pag-consultation meeting po, pinasabot mi sa mga members kung nano ang kaibahan sa Batit-Ani Project and an LPKI laan para sa Kinabukasan Incorporated. Kita baga ng mga Pilipino, normal na sa ato na pag pinaliwanagan kita, sin magkakaigwat kita sin arog sa dina organisasyon, pag nakita nato na matindog pa lang, kadihit lang san may willingness na mag-join. Dahil ang point of view san halos kadamuan, sabi nga ni bato-bato sa langit tamaan wag magalit, pero sa realidad lang talaga kita. Sa namok na po ang Batit-Ani Project, aramta na i-sponsoran ang batit naton sa ibang bansa. Ang mentalidad san mga kadalasan ng mga magurang may mihuras. Especially pag money talks baga, kumbaga madali sa inda maka turete san isip without knowing kung ano ang kahalagahan sa nawindang. Kumbaga dapat kung once na mag-intra kasi sa na organization, dili lang kita mag-focus dito sa kung ano ang makukuha ta sambata, kung ano ang maihatag. Kundi kung ano man ang magiging counterpart ta sa progress sa organisasyon na iniintrahan ta, kasi dili man po pwede na buligan ka lang na buligan pero dili ka man mapakita sa inisyatibo mo na makabulig tanganing mas damo poan makaaram, damuan mahirasan. So pinaliwanag po namon sa consultation meeting bawat area na magkakaigwa kita sin parent sin saro na association. Sa hatagan ta ini sinyaran, ipaparehistro sa SEC para maging legal siya. So napagka irestoryahan po base sa area, sa unom na area na nilibot ni area meeting na agree sinda. Pero kadamuan po lain sinda agree na member na sinda sa Batit-Ani
example, member na ako sa Batit Anay, same time, member ako sa Laan para sa Kinabukasan Incorporated. Kasi ang rason ninda, yada man lang ngaya sa Batit Anay ngayaan, batit ko member, may niya dida kay na-sponsoran, may niya dida kay may naihatag, da nga sa asosasyon nindo, wala pa man. Mga arog magkasanan ng negatibo na kaisipan. In ano namon ina, nirespeto, sabi ko, sige, inrespeto namon ng mga board kung ano ang desisyon nindo. Kasi sabi ko, bawal man magpirit. Kasi masingani sa Diyos, bawal magpirit na kung dili man talaga gusto sa buot mo. Sabi namon, kung sino lang po willing, magpa-lista po didi. Kasi ang pinaliwanag namon na ang ihatag po nindo na 10 pesos plus ang monthly dues na 10 pesos, di na po kita makuha sa pangparehistro sa SEC sa Legazpi. That time po ang pagparehistro dahil lain pa man nag-pandemic, walk-in lang. Ngayon, di na pwede. Kung baga mapa-schedule ka, ma-online. So, sa madaling sabi po, 516. Ulitin ko, 516 lang po ang nag-member sa LPKI na amo po ang binatugan sa ito na paghatag sa monthly dues, membership fee and monthly dues, ang nalikom po namon dito, yun po ang pinangbayad namon sa SEC registration. So, ito po na mga members sa Batit Anay na dili nag-member didi. Klarado po sa inda na sana po hanggang niyan nadudumduman pa ninyo ina. Ito po na mga pioneer na naka-urupod ko way back 1995 to 2000. Aram ko klarado sa indo na once na member ka sa Batit Anay and lain ka member sa LPKI, aram mo kung nano ang history, nano ang istorya na kailangan ka nag-member. Kasi kamo mismo ang nag-decide na sabi nindo, habok nindo, anay mag-member sa LPKI, di lang kamo sa Batit Anay. So, yad ang respeto namon, dili namon kamo impirit. Dili po naton ini-expect, kami mismo na mga board, dili namon ini-expect that time na magkakaigwasin lote an Laan para sa Kinabukasan Incorporated. Nagkataon po na nakita base sa mga programa na kinukondukta, nakita sa child fund na an Sorsogon Baragyuhon. Nakikita ninda sa report base sa mga programa na pinapaabot sa project na grabe ang epekto sa malnutrition sa unom na covered areas. Kung kaya yun ang naging dahilan, lalo nakita ninda Baragyuhon, mga nasa coastal area, mga pobre, wala sa diri na lote, nagkaigwasin desisyon ang child fund sin mabuligan, makahanap sin way paano ninda mabuligan ini ng mga members san project. Kung kaya bigla na lang dili mi talaga in-expect na pag meeting namon magsabi ang project coordinator namon si Ma'am Mirna Kumuta pa that time na igwasin in award in donor sa Indo ang child fund na 1 million. Pero ang 1 million ay na may kasunduan. Ang 1 million kay puhan i-deposit sa different account. Kasi that time ang LPKI may sa diri po kami na account. By the way pa pala nalimutan ko. Ang Parent Association naton Laan para sa Kinabukasan Incorporated that time 1995 to 2000 after namon marehistro sa SEC, nag-open po kita sin bank account kundiin yadto po maglalaog ang mga collections and monthly dues kasi sa saro po na association kay puhan klarado sa ato na dili pwede magkaput an officers through san treasurer sin cash kay puhan na naman po ang naglalaog pirming naka-intact sa bangko para po sa transparency sa mga members. Monthly po kami nagmi-meeting sa Indo that time para ipaliwanag kung ano ang in and out, kung ano ang mga nangyayari na sa association. Kaya po, that time, yun na 516, aram ninda kung nano ang tindog dinda sa association up to the present. Kaya ito po na naging dinonar sa child fund na 1 million, dinipasit po yun sa Metrobank. An account po, bank account sa LPKI po that time is Legazpi Savings Bank. Yes. Lain po kay sabi sa child fund dili pwede i-mix sa account san Laan para sa Kinabukasan. Separate. So na-deposit po ito sa Metrobank. Sa halagang 1 million ang kondisyon sa child fund dili pwede pagdawdawan
an 1 million hanggat wala kami go signal. Kasi siguro may mga inaayos pa sinda na dokumento para amo man an susundan mi, amo an susunodon. Kasi normal naman talaga pag may cash, may kaakibat yan ng mga patakaran kung Yes. nano ang dapat gawin para safe man ang makapot. Nangyayari po na nagkaigwa sin demolition sa barangay Sampaloc. Yan po na kwarta na yan, naka-frozen pa sa bangko. After po sana, timing man na si Kuya Boy, nalimot na po sa ngalan ni Kuya Boy, taga Balogo po siya. Yara sa may kaiping sambalay na Rachael Sapura. Dinidil po ini, ahente siya. Excuse me po. Dinidil po siya that time ni Kuya Boy na ininalote sa sitio Madanan. Kaawagan pa po ina talagang kumbaga kung sa doot mas kitapukan siya sin kung anano wara makareparo. Dinidil po ina kay pababakal na ni Valenciano. Norma Valenciano po ang tunay na may-ari sa lote. Pinapabakal po ina sa halagang 750. Kasi nagpa-share po siya sa opisina, in-offer yan since aram niya na may parent association. So, naki-meeting kami sa iya pero puro lang kami info. Wala kami binuhian na desisyon na sige, bakalo namon. Kumbaga sabi mi, wala man kami sin kwarta pa. Kasi dili man namon aram na magkaka-instant na magkakaigwasin 1 million na fund from National Office na i-award sa Parent Association. That time na nangyari na nga ni na nagkaigwa na deposit sa Metrobank, nagkaigwa demolition an Barangay Sampaloc which is damo na member namon dito unaffected. Na sabi ninda, after po pala sa 1 million na deposit na sa bank, again, kung baga sabi ko nga updated kami sa mga members namon kung ano ang mga nangyayari sa association. Ibinaba mi po ito sa meeting sa kada barangay na igwa sin 1 million na fund na inaward sa ato ng child fund, kaya lang may ano sa aton paabot na dili pwede hiwagon hanggat wala pa sinda go signal. So aram po sa mga member na igwasin kwarta na pambakalote. Kasi ang purpose sabi ko sa 1 million is pambakalote dahil baragyuhon niya ni ang lugar ta. Yun ang tuminatak sa isip sa mga taga Sampaloc na naapektuhan sa demolisyon. Na merong 1M. Na merong 1M. Mama, kasingit po ako. Opo, Mama, yung demolition dyan sa Sampaloc, ma'am, particular din po yan na parte. Ano po, yung saudan baga dati, narilipan. Ang kalaatsensa na. Opo. So, ibig sabihin po, ang mga naka-star baga duman, dili man supposed to be mga taga Sampaloc. Opo. Iba-ibang lugar ito Opo. Saka iba duman, mga dayuman sa nagdadayuman lang sana dyan sa Sampaloc para magtinda. Opo. Pero mostly po dito, members san Batit-Anay. Batit-Anay. Opo. And excuse po, ang pagkakaalam ko po, correct me if I'm wrong, Opo. na ang mga na-demolish po duman, tinawaan po kiduta sa San Lorenzo. Opo, Kang opo. panahon na ni former Mayor Opo. Salili. Opo. Oo. Kaya meron po talaga silang Relocation. nalipatan. Oo. Opo. Oo. So, ipadagos ko po, dahil sa do na pinaabot na problema sa nagkapirang member namon sa Batit-Anay dyan po sa Sampaloc, nakul po ang atensyon namon. Siyempre, mga officer kami, normally, kay po namon ito pag-usapan. Sabi ko sa to sa kaurupod ko na board, magkakaigwa kita sa emergency meeting. Ang agenda talagang is na nangyayari na problema sa Sampaloc. So nagka-istorya po kami, kahampang mi ang project coordinator, ang staff, na pinag-istoryahan mi ito na hinaing sa mga taga Sampaloc na member sa Batit-Anay. Naisip ko may punto, may kwarta, naka-frozen lang ang galing sa Metrobank, pero ang purpose is pambakal sin lote. Sabi ko sa project coordinator, Ma'am Mirna, nado daw kung daw-dawan ta na ang kwarta, although wala pa man go signal ang child fund. Sabi ni Ma'am Mirna, maka-question niya kita be, kasi ngaya, ang paliwanag baga ngaya sa child fund through si Ma'am Hamili, ang national director that time, na dili pwede na paghiwagon hanggat wala sin go signal. Ako baga ang point of view ko na iniisip ko ang 1 million kung pagpapareista kon sa bangko pera man ang ipoporsyento. Correct. Maabot ang time, wala na mababakal na lote kung magpaparahulat pa. Kung saan kasi aram ko man ang mga nagdudunar sin arog sana
mahulat ka talaga, as in mahulat. Kasi may ano man sinda eh, may sa diri man sinda na desisyon kung saan o and kung papanuhon. Ako kaya, ang buot ko, yada na sa, kung pwede man lang, yada man lang, why not dili pa igo? Kung sunod, di man ako mag-question. Aram mo, na manabot sa punto na sabi ko kay Ma'am Mirna, kay habo-habo siya. Sabi ko, Ma'am Mirna, itataya ko ang sa diri ko. Ako personally, sabi ko sa mga kapwa ko board, Mura na yung 750, ma'am. opo, napakamura ng 750 sa unom na hektarya na Oh, lupa. wow. Diyan mo na nga ni Doong Pwede araw, na- ma'am, talagang mura. Opo. Ngayon, mapapamura ka na, Amo ma'am. pwede an certified true copies and title. In madaling salita, nabili niyo po. Opo, Good, sa good. madaling sabi, ay sa pakihamon ko sa project coordinator mo, sabi ko, ma'am, umabot sa punto na kasuhan ako sa national office, okay, hahampangon ko kasi ang rason ko, malinis ang kaburuton ko na In good faith ang ano in good niyo. faith ako. Yes. Ang Apa. purpose is para sa mga beneficiary. Maganda naman intention niyo. Opo, wala man siguro sa akon makikita, yadan man lang Diyos wala makikita sa ako na butas na ako nagkorap. So sa madaling sabi, nag-agree ang kaurupod ko, nag-agree man si Ma'am Mirna, na i-pull out po ang 750,000 and direct na binayad sa ahente. Okay. To the point po na sa may nagsalida, kasi na-terminate ang ano namon project coordinator dahil di sa lote. Mhm. Nauritunon ang child fund, nagkaigwas in desisyon na ibalik namon ang 750,000 para mabilog ang 1 million sa Metrobank kasi ibabalik sa inda. Sa urit ninda sa amo na board dahil nagbuot-buot kami. Pero dili kami ito na dili namo pinaabot. Pinaabot namo nagsurat. Siyempre, ang return sa do is urit. Kasi may sabi na dili maghiwag na wala sinda. Saka nauna Kasi na kamo maghiwag kaysa sa inyo. Opo, nauna kami mag-decision. So, kasi nga, iniisip ko, sabi ko, Ma'am Mirna, sayang unong sa naluti. Unom na hektarya, do you think sa maabot na panahon, makabakal ka pa Yes. Opo. 750 square Yes, meter opo. na, 750,000 na halaga, sa unom na hektarya, sabi ko, dakon ini na bagay Hectares. sa amon. Hectares. Hindi square. Line square meter. Oo. Sabi ko, sige, ara mo, nag-abot ang punto dahil sa desisyon ko na makabulig. Lain ako nag-isip na mararaot ang pagkatawo ko, madududahan ako, to the point na nag-general assembly para lang tanggalon ako. Pati ang project coordinator namon, pati ang bilog namon na board, nagkaigwa assembly, kasi nasa bylaws na magkakaigwa permi assembly after some term. Nagkaigwa sa tusin assembly na diskusyon nasaro sa baod sa pangaran ko, pero never ako naalo or maurit kasi accepted ko ang sala ako bilang chairman na nangunahan ako magbuot-buot na bayadan ang lote bakalon. Pero aramsan mahal na Diyos, aramsan mga nakakilala sa akon na ang katuyuhan ko is para maihatag sa tao. Wala ako maski ni sentimos na kaputan bilog na board na kaarupon mi plus ang staff. Kasi ang nangyari po after sa tuna assembly, natanggal ang staff, ang project coordinator nahali kami na board. May nagsalida po na bago na staff. Pina-verify hanggang Manila si Valenciano. Inaram ko na gaano katotoo na nakaabot sa iyang kwarta na araw sa di. Kung nanan history sa luti kung paano nabakan. Luis San Diyos, aram, maski ang ahente na wala kami kinurap, wala kami So, ano naman nangyari sa lote na yan? Sa lote na yun, ang naging desisyon na sa child fund, imbis na pabayadong kami, nabago po ito, ang sabi sa child fund, sige, total, yada na Andyan lote, na yan. bahala na kamo na parent association, magmanihar kung papanuhon ina mapapa, kayad na maihiras sa mga beneficiary. So again, Opo. total na napapakwento na si ma'am. Paano po ini ma'am, ano po ang naging proseso niyo na para magkaigwa ka mo ni beneficiaryo na tatawan tabi sa lote? Opo. Ano ang mga naging manera sa di? Opo. Yadi na po, sa pagkabakal po sa lote, igwa po kita, kapot ko po ini na declaration trust. Dahil nga dito sa mga members, after that na nabakal ang lote, ang pinapamiting mo po, separate ang meeting namon sa Barit-Ani Project kasi separate man ang mga programa na dapat ibaba sa napasabot. Parang matagal naman mga ano nyo Opo, 2,000 pa. Sa ano pa lamang po, kaya nga 1995 to 2000 na naging chairman ako. Ako pa po ang nakasign dito sa Declaration Trust. Kung kaya
pinasabot mi po sa mga member mi sa area na kaipuhan magkaigwasin sin papel, dokumento na legal, ininalote para sa ato ng mga beneficiary. Kung kaya po, in the declaration trust, mababasa po nindo didi. Sa iba po, sa kadamuan na barangay and plus sa other members, naghatag po ako sa disin Xerox para po may basihan kamo kung nano kay inilang na mga nakasurat na ini na pangaran an maka-avail san lupa. Dahil inilang po ang nagpakita sa na time na ito na mag-member sa LPKI na wala pa kami aram kung magkakaigwasin lote. Ito po na mga lain nag-member di, na member lang sa Batit Anay. Normally, wala po sila sin lote. Diyan ako mamakamapsing question. Opo. Ang mga yaon niya na may mga beneficiaryo is pambatit anay na nag-adapt sa programa sa LPKI. Yes po. Ito po, pero po ang mga membro pa sa batit anay na dili po nag-intra dyan sa LPKI. That time po, 1995 to 2000 is nasa 700 something na kami po. 700 ka mo, minus tayo na 516. Opo. Yung rest, yun yung Mga dili nag-member. nakakuha. Opo, dili nag-member sa LPK. Normally, wala po siya sin Okay. lista. Gusto ko lang ipaliwanag, malano tabi. Naan sa nung organisasyon, lalo na po kung mga aki, mga day pa mga talagang karap-aram yan sa mga nangyayari sa mga arugsanary story. Kaya po ang tabi permian, sin antabay, kan mga magurang. Kumbaga sa eskwelahan, may mga PTA kita na pigaapod. Alam nga man, mag-gibo po organisasyon ng grade 1, ang grade 2, ang grade 3. Yes. Na dili manindaram, kung ano magiging manera sa sainda. So kay po ang tabi ang guidance sa magurang. Parehas man po ini, habang ibabati ko si madam, naiintindihan ko tabi na kaipuhan po sa mga aki na ini na mga membro, mga benepisyaryo sa nasabing asosasyon na ang presensya sa magurang. Opo. Kasinda po ang mas may malawak na kaisipan para makaintindi sa usapin na arog sa di. Nguyan tabi, habang imbabatay ko si ma, may mga membro na dili po nag-join in duman sa saro na organisasyon which is the LKPI. So, they po siguro na yung masisisi ang presensya po ni ma'am, ni Ma'am Maya, may irestoryahan ka mo duman. So, i-disregard na po natin ito. Yadi na kita sa issue na kanino na po ang titulo. Opo. Bago ko po yan simbagon, dagdagan ka lang po ha. Ini po na declaration trust that time, nakay po mga magurang sa din ng mga bata. Yeah, magurang po. Kasi that time po, ini na mga bata na beneficiary is mga Maliliit. noong pa. Opo. Sabi ko ay dili po makasabot pa kayo. Kaya lang po ini makasabot. Niyan po, maski ang mga beneficiary, nasabutan na ninda through sa mga explanation sa mga magurang ninda that time na aman member didi. Kung kaya, aram ninda ang diretsyo ninda na kami ang mga beneficiary na yari na nga ni po nagkakariribo kasi mga pamilyado na sinda kay puhan na ninda makuha ang lote. Balikan ko po ito na question mo po na sorry, paulit Yes. po Opo. na ano po yung question mo kanina? Ang regarding po sa pera Lote. Sabi ko nga ni po base sa bylaws way back 1995 to 2000 dili man po ako ang nag-exist kasi lang man existing ang term sa namon that time nag-abot pa ako sa 5 years kasi dili pa po na tatapos ang bylaws. Kasi ang unang chairman po naman is si Guillermo Harumamay from Balogo. Teacher na po siya niyan sa National High School. That time po na naging teacher siya, kinahuro niya kami na kaipuhan niya mag-priority sin trabaho. Lain na pwede siya makahandle sin pagiging chairman kasi matuklo na siya. So sa madaling sabi po, area leader pala ako that time. Kasi po ang pagiging officer po sa Batit Anay that time, dili po nangahulugan na automatic officer ka sa Batit Anay. Mabatog ka po sa area, sa covered areas, area leader, volunteer. Kaya kumbaga, kaipuhan mo anay magkaigwasin background kung paano ang paging leader. Dahil man siguro yun ang salary, Opo, no salary. Okay. Purely volunteerism. Kumbaga, yada na, sabi ko nga ni kung tutuusun, sobrang habo ko na kung ako hapot ang personally kasi unang-una, tiusunan man kami. Wala man ako ridisweldo, pero nakay daw kay pag talagang sabuot mo na magbulig since 95 maski habo-habo na yada ka man gihapon di ka Sigurado kayo ni ma'am, paras man niyang kantupad. Opo. Ang mga membro sa tupad, actually, awang sa porpis, Mga aki. mga batit. Opo. Diyan, kay puan sang gobyerno, ang tabang san magurang. Parehas na nga rin na sin pagrelinis kung saan, ay yumang po ang ibig sabihin po ni Miss Maya.
Ano, nakita bilang mga magurang, example ko, ako, membro ang aking ukayan, benepisyaryo ang aking ukayan. Pagkaipuan ang tabang misan asosasyon, bako man ang mga aki may matrabaho. Kundi Magurang. kami na mga magurang, kami ang may kakayanan. Palinisan mo kami dyan sa mga ano, okay lang yan. Patinduron mo kami sa mga Mga meeting. Okay lang yan. Kaya nga po baga, ang mga benepisyaryo, mga aki, bako dyan benepisyaryo ang magurang. Kasi ang asosasyon na ini po, ginibo ini para sa mga kakian, bako po sa mga magurang. Sana po nasasabutan niyo ang ibig kong sabihin duman. Ngunyan, ini po na Batit Anay LKPI program, nagkakaproblema in regardless sa usapin, nata hanggang magdiretso kita man ano, sa issue na ini. Opo. Nata hanggang ngunyan, ano, for how many years, for how many long years na dekada ang pinag-irusturyahan ang mga noon na mga kaakian sa panahon. Ngunyan, ang mga kaakian na ito, may piga-atama ng mga noon naman ng mga aki. Live Oh, dili pa na award. Ano tabi ang problema? Opo. Ini po na, sabi ko nga, balikan ko naman ang bylaws, may mga set of officers na naghalos nagsarali sa LIDA. So, saralida base sa bylaws. Kasi, sa bylaws, sabi ko nga, every 2 years, mag-assembly, magpapalit officers. That time po na bakali na lote sa part ko as chairman, grabe pa po ang mga kinaipuhan may ayuso. Kung kikitaan mo po, officer kami sa Batit Anay Project, same time officer sa LPKI. Kumbaga, dili man purely na instant sa laog sin 5 years, may award na ang lote. Kasi para po klaruhon sa Indo ang usapin lote, duta, kapagal sa proseso, dili po madalian. Especially, ang tindog san lote is agri. Kasi kada mo po san asin mga malubi. May mga puno sin prutas, mga malubi na nakatindog. Kaya lain pwede na outright sa nabakal ang lote, mag-star na kita. Kasi kaimpuhan pa ang conversion. Iyo, ang lote pa no, may ano yan agri pala from yun. agricultural to residential. Yes. Yan ang halawig pa po na proseso talaga Halawig yan. na proseso. Damo-damang inagihan Opo. ka yan. Nasa 5 years na ito, kakamas-kamas na mo ng mga opisyal, nagkakamas-kamas sa project, nagkakamas-kamas sa parent association, lain kayan san kumbaga, abilidad mi, unang-una, ang problema, kwarta. Warang kakayahan ang parent association magpinansan gabos na gagastuson sa papel san duta san LPKI para maihatag na sa mga beneficiary. Take note po, that time ang kaistoryahan namo ng mga board, lain ini ng mga beneficiary, kamo ng mga magurang sa beneficiary. Dako pa na problema namon sa Excuse ma'am, Opo. yung nagrereklamo sa inyo, hindi yung mga mama ng mga beneficiaryo, mismo na yung mga beneficiaryo na noon, mga akiunong pa, nangunyan, may mga sarili na ring pamilya. Opo. Actually po, Okay. nagkapira ang nagreklamo na beneficiary, pero mostly ang nagreklamo is mga magurang, lalo na ito ng mga outsider. Ang outsider na sinasabi ko po is Hindi naging beneficiary. member, hindi naging Opo. member doon sa ano tawag doon, partner? Sa LPKI. LPKI. Opo. Although members sila ng Ng Batit Anay. Ang makulugon sa buot, may mga involved na mga barangay official na makulugon sa buot ko na pinasabot mo na sa area, still naaaraman mo pa nagsusupport sa mali na ginangyayari niyan. Kumbaga, habo ko manggaran kasi aramanin do sa sadiri nindo kung sarasin o kamo. Awat na kita nagka-erestorya sa area, nagka-ulit-ulit na sana kabulig namon kamo sa pagpasabot kasi mas kamo anda mo ang kaaraman bilang servidor sa barangay na makapasabot sa kada miyembro. Kaya lang ang nangyayari, mas kamo po ang nakaambag na kay nakaambag kamo sin damo. Singgulo. Kagawad kamo eh. Ang mga miyembro sa barangay na maluwi ang pakasabot, mas lalong mapabor kasi yaddo nga nga sa kagawad. Nagkaigwa ngayon na lamang niya member. Kaya po, paulit-ulit ako na nagsasabi na ini po na lote, that time nga ni, lain madalian ang proseso. Warang kakayahan ang association ta that time kasi pero man 10 pesos more man monthly ang monthly dues. Iyan po na that time ina po na dako-dako ko ta mayaman po ko tan association sa LPKI nakay may mga kopras po yan nagpuprodukto that time. Yung lupa. Opo, ang lupa dahil sa mga lubi. Mm. Ang kada produkto po sana kasi ang set of officers namon may board of trustees na 7,
That time, ma'am, excuse me, ma'am, Opo. putulong ko ikaw. That time, ma'am, na dili na po ka mo ang opisyal. Sa nagkukupras kami po. Kamo pa po. Opo. So, si Say po ang nag-handle. Halimbawa yan para sa Saan napupunta yung ano, ang mga income, kopras. ano? Opo. Saan napapakadto ang mga binakalan sa Opo. nasabing mga kopras? Ayan, Ayan, interesting ngayon na istoryahan. Ayun nung nahapon. Money matter na po yun eh. Para makonekta ini hanggang sa panahon niyan. That time po, sabi ko nga ni, linawon ko, Board of Trustees kami. Ako ang chairman. Gawa pa po kami sa separate na group of officers na ang tinatawag namin na MANCOM, Management Yes, Committee. opo. Opo. Kami na mga board, dili kami pwede magtrabaho. Alright. San trabaho sa management committee. Kasi nga ni, kumbaga nga ni, kung ano lang ang katungkulan mo, dito ka lang. Yeah. Sinda po ang kapartner namon sa mga programa na parehasan sa produkto san Pagkupras. pagkupras. Ikaw pa kumandira sin chairman, nagkalima sinda na member sa management committee. Pag nagsabi po sinda nag-monitor san duta sa madanan. Sabi ko nga ni, may bank account kami. Quarterly po baga ang pagpakupras. Yes. Sa pagpakupras, kami na mga board, partner kami, staff sa Batit Ani Project, officers and management committee, plus officers and board. Yun po ang, kumbaga nano, ang komitiba ko. Dito ako sa committee sa management committee, ka-partner ko, plus ang staff. Mhm. Kung may pakupras, pirmi kami may meeting before ginigibo. Kasi dito na papag-usapan, diin mapabakal sang kupras, pirang presyo, at least may guided kami kung diin mas makabintahe para dagdag na income sa association. So, to make the story short, Opo. ma'am, bago sinda magpabakal sin kupras na pag-iistoryahan nindo. Opo. Sungon yan tabi na ipabakal ng Opo. kupras. Baka- Sa ina napunta. Duman na kita, magkano na kita sin Yun conclusion po, na. pakabakal sang kupras, outright po ang treasurer sa board, i-deposit sa bank account, sa Legazpi Savings Bank. So, continuous po ang proseso na sa to that time na kami ang naging officer. Yari na po ang time na nag-General Assembly, napalitan na kami. So, may mga set of officers na nagsurunod na, Oh, bago na. bago na. Okay. Assuming kami, lalo na ako, kasi nag-abroad ako sin 5 years, Bahrain and Saudi, assuming ako na continuous ang transaction, continuous ang mga naging manera, plus pa ang mga fund, nagkaigo kami Singgola, may mga livelihood project kami sa Batit Ani Project na may pundo para sa livelihood sa LPKI. Mhm. Nakaipuhan, pakayadon lang yun. Pakayadon lang ito na livelihood, mas makasupport pa. Correct. Igwa kami sa naging baboy na pag-ataman. Layman ako sa nagbabasol totally sa mga set of officers na nag-handle sa mga panahon na nalain na ako. Nalain naman tinir ang sitwasyon na Arab Santo kasi sabi ko nga ni, paulit-ulit, lain po natong pagbasulon ang mga opisyal na nag-handle kasi ang opisyal is nagkapira lang. 5-10 pa man ina, laing kayan i-handle ang abot na sa 1,000. Pero ma'am, putulin ko po ma'am. Sige po. Yung mga beneficiary nung time na yun, talagang sa mindset nila na yung binili yung lupa ay para sa ilalagak na pabahay, kasi, house. opo. Opo. Okay. Meanwhile na di pa naaayos. Talagang maghahabol po Opo. yun kasi yun ang usapan. Opo. Hindi, klaro man po sa inda na pinapaliwanag nga sa meeting na klaro man sa inda na habang inaayos pa ang papel kasi nga ni Pakinabangan na muna dahil pakinabangan ang mga Okay. saro pa po. O baka ma'am, sorry baka naman yung mga beneficiaryo umaasa. Yung mga naman, yung mga officials, parang I'm sorry sa words Opo. na gagamitin ko po, nag-enjoy na sila kasi nag-i-income na. Hindi po. Nawala na sa tutok yung pinaka-main na Opo. usapan. Po. Hindi po ma'am kasi ganito yon. Kaya wala pang naruruyag mag-star kasi kung kikitaon mo ang lugar is kadlagan pa. Eh. As in kadlagan, bulod, mabatuhon. As in, maski igwa ka na sa to. Do you think mas initiative kasi mapasurvey na ako kay staran ko na? Dili pa kasi Ma'am, sorry, alam niyo po na ganun ang sitwasyon. Opo. Although sabi mo nga magandang intention niyo, tapos hindi man lang naisip na parang ang dami pang proseso dahil nakita yung kawagan ini. Wala, talagang inisip niya bilhin niyo yun dahil mura. Opo, binili namin dahil mura. Unang-una may produkto na alam namin na ma-income ang association while nag-aayos ng dokumento ng lupa. Yun na nga ang time na igwa po kami sin member na nag-star. Mhm. Saro siya na Tenant. officer, parang tenant. Yung
kasi obligado ka po magkay tenant na mabantay Yes, kasi opo. dahil wala isa tusin magmo-monitor normally baga sa mga arugsan na pagsadiri yadaan pang-abuso sa Correct. mga naka-star sa ano. Hindi naman kita pwede maggamit sinyaran kasi di ta man nakita. Kaya lang makikita mo kasi pag nag-harvest sad to sa pagpakupras halos may mga puno na wara na sinlubi. So hinahayaan mi na ni kasi hapo mi man sin may magkaigosing kaaway an official mi dito na nagmamantiner. So, na-continuous po klarado yan sa mga member kada pag may meeting, yada ang income. Kaya, accepted din na magayunon ang nagiging flow sa income sang kopras. Sa pasaralidal sa leader na san officers, to the point na nagsalida na po ini way back 2015 sa Manay Emi. Ma'am, putulong ko giraray, bago ka mo nagpalit, may turnover ba na nangyari? San mga, Yes po. halimbawa, yan ako, Dokumento. trust na mga Opo. kompleto, Financial, opo. may reports. Kompleto. Okay, sige, continue Kompleto kita. po kasi pag nag-assembly dapat pag after sa assembly kung sino na nailihar ng mga opisyal automatic ma-set schedule para sa turnover sa mga gabos-gabos na kayamanan sa asosasyon. Opo. Kaya klarado po yan sa amon. Hanggang sa naaraman mi na lang po nasa sa part na ni Manay Emi na mo po ang naging chairman ng San Batit Anay. Normally po siya na din ang chairman sa Parent Association. Mhm. Kaya, assuming man kami na okay ang naging proseso. So, Kaya lang, ikatlo giraray, ma'am, Opo. kasi may nagsasabi, parehas tabi mo na sa babanggit mo na ngaran si Miss Amy, kung sa liderato po niyo, nabakal niyo ang lote, actually, ipapasas na di ba? Opo. Ililipat ang din siyang pinabakalan. Nano kaya ang issue mo niya na nakaabot sa muya? Ang mas may kay na magkapot sa titulo is si Miss Amy. opo, Paano nangyari? opo, ganito kasi yan. Sometime po nasinda na ang officers. Dili ko hunaon, pagbalik ko sa Ali Saudi, nagpa-share ako sa opisina. Sa Batitanay, tindog pang Batitanay. Sabi ko, kumusta daw ako? Kasi gawa ko sa tusin business na gusto ko man may offer mga meals baga kasi araw ko nag-opisina. Hinanap ko sa Ma'am Chit ang mga staff, ang project coordinator. Nangumusta ako kung sino na ang mga staff, sino na ang mga set of officers. Ang nabutan ko dito siya, si Manay Emi. May tindahan na ang association namon. Nakatako dito sa parang suy up san Balitanay project na opisina. Parang araw sa diyo. Amang yan ang opisina, yada man niya didaan sinuyap na tindahan. Ito palang tindahan sa association namon. Magayunon ang naisipan na raman ng Emi, na ang karupod niya, na nagkaigwasin tindahan. Kasi anong nangyari sa ito, pag nag-release yung DFC, padara sa mga sponsor na bata, halimbawa ikaw, mabakal ka goods para sa pamilya mo, pwede Dumana. dito ka na magbakal. Dumana mabakal. At least, may nagkakaigwasin, Garo kooperatiba. Opo, parang Ha? kooperatiba na, dito na mabakal. May mga karupod na official si Manay Emi na nagmamanihan sa ito na tindahan. So magayuno, na-appreciate ko yun. Kasi kaya nga sabi ko, na-appreciate ko ang nagigibusan mga nagsasarili na officer kasi may improvement ang association. Kaya lang, sa paghapot ko na kunhain ng mga staff, ay lain naman yan, din nagtatrabaho. Sabi ko, nakay. Nagkaigo pala sindasin mga, dili pagka sinarabutan. Hanggang sabi niya, lain ako ninda tutugutan mag-opisina. Wala na talagang staff. Yung kita ako an opisina, sabi ko, bagang bagan, napabayaan na asin husto. May mga gamit kami dito an opisina. May TV, may ref. Pagsadirit sa LPKI. So yun na nga nagbatog na ako magpaliwanag kay Manay Emi. Kumusta man mamangkita sa tindahan? Di ko Kumbaga masabi may kung tindahan. okay or nano kasi wala man nangyari na So, wala report. Nako, wala report kasi Didi talaga magkakaproblema yan. Yan na nga Nagtindog po. ka mo Opo. sin sarong kooperatiba. Masasabi ng kooperatiba kay sa asosasyon yan Opo. tindahan na may impapabakal ka mo ng mga items. produkto. Tapos wala ka mong financial report after all. My goodness, paano ka mo nag-come up na arog kayo na nangyayari dyan? So, kamo ng mga opisyal, may pananagutan ka mo. Bako ka mo magturok doon kung sisay, kaya di da parang sa portion na yan. Salto na. Salto na ka mo dyan eh. So, report kayo na tindahan na pigkaag niyo dyan. Sisay ang mga opisyal na lalala natin dyan. Paano
naging arog kaya. Kaya minsan, sa sarong organisasyon, nagkakaigwasin mga galot dahil lang sa non-transparency movement na inggigibo sa kada saro. Dapat yan, permi yan recorded. Saro ka mo na asosasyon, saro ka mo organisasyon o whatsoever, kooperatiba. Ano po? Kaya yaon po ang pagdududa sang kadakulan. Tadili po yan mawawara hanggat wala ka mo ipapakita ng mga dokumento regarding sa mga inki-claim sa iyo. So, to be continue, ma'am. Opo. Yun nga po, sabi ko, na-appreciate ko po ang ginibo ni Raman Eme batog sa pagtindog sin tindahan sa association down sa Didi sa Duta na nagkaigo na sin padiyot-diyot na papel last an sa Kopras sa Manatan. Kaya lang, ang naging problema, kasi sabi ko, nagpayo ako totally nagpayo mo na Eme, kung na naman ko to ang lain hindi pagkasi narabutan sa staff, kay puhan ka mo magkairistorya kasi may mga problema siya na pinapaabot against sa staff sa project na lain na ngaya nahatagan niya sa mga tama na assistance ang mga batit. Sabi ko, ipaaginin doon na sa meeting. Ang payo ko baga na, dahil naging officer ako, payo ko na thinking na mangyayari ito. Ito pala lalong naglala na wala na lain na nag-opisina, pinadlock nindaan opisina para sa mga staff. To be fair with kay Manay Amy, mamanayong ko ini kay actually si asawa kay ni si Marijun lalak na aki po ni Lulu Miguel. Manay, kamo po ang pinpoint digdi. Dili po niyo maituro kung sisay ang mga pag-iriban niyo na dapat kaupod niyo sa problema na ini. Kaya niyan tabi Manay Amy, mananawagan ako sa imo. Kung dili mo tabi, gusto ang piguro layan me digdi, iniimbitahan ka man po namon na mag-appear man digdi sa programa sa Kagapay sa Umaga. Tanganing makuha man namon Ang side. mo. Bako lang ako, ako nakaulay tanay ka. Ngunyan tabi, mas magiging komportable sa sadiri ko na ika mismo ang magtaram sa mga membro mo, sa mga dati mo na opisyalis, and of course, sa mga kaakian, ang nagiging issue sa niyan. Paras na lamang po kayo ni ang pinagbakalan sa Kopras. Mga benta dyan sa tindahan, sa ginibo niyo, ina. Kumbaga may problema kamo sa mga staff, luwas man siguro ang mga kakian digdi. Oh yes, yung mga beneficiaryo hindi nyo walang alam dyan at wag nyo idadamay sa sigalot ng inyong grupo. Yes. So, itataw ko girari ni na oras na ni kay madam para mapadagos ang istorya. Ipadagos ko lang po yun. Sana ko tasad to, that time na impayuhan ko siya. Pwedeng mag-area meeting sinda kasi sinda ang existing na officer. Yes. Ipaabot ninda sa barangay na hinahanap talaga sa barangay nano daw kay wala na monthly meeting. Na dati-dati Anong barangay? Kasi sabi niyo po 6. Sirangan, Sampaloc, Talisan, Itan, Opiot, and Palobo. Na amo po ina nagluluwas na mga issues nano daw kuno kay wala na sin meeting ang kada barangay, wala na sin update na ng project. Oh yes. Naaramo na lang po sa nagkapira na may pag-araway na pala ang mga Sila na lang nakakaalam. plus ang staff lain na ninda aram. Ang staff po so nag-surrender kasi mga professional po baga habo man ninda magabot sa time na mag-commotion sinda mag-araway kasi lain na nga ni sinda siguro na settle san pakihuron kasi syempre aram ko ang staff may nangyari sila na paghururon between sa board na kung ano ang nangyayari. Kaya lang, yun ang dili ko maintindihan na kay lain na nag-abot sa point na lain na naaraman sa mga member, nagharapot na nano na ang lote, nano na ang kupras, wala na sa amon financial report, down sa maaraman ko na. Parang sila na lang nakakalam. Ang tindahan, nano na nangyayari, wala na sin transparency na naaraman may bandang urhi, pina-close pala ang bank account sa Legazpi City. Alright, bago po na pagpadagos nato na istorya digdi medyo nagiinit ang diskusyon namon digdi medyo naghahararumon ang istorya manugod po sa Umabot na sa KPI puntong pina-close na ang account. Mabalik po kita giraray makalipas lang ang pirang paghahanap buhay. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito
dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Programa sa umaga, talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Dodi.
Alright, nagbabalik po muli ang Kagapay sa Umaga and live po rin po tayo ngayon sa YouTube channel kan Bicol TV Sorsogon. Sa Ginay Tabi, kami palgira ang sa idong kaibanan sa idong mga kapartner sa Restoryahan ini si Jojo Lascano with Miss Kaki Mancera. Yes. Kaibanan ko pa rin syempre ang sa tuyong bisita si Manay Maya. Yes. And syempre, bago kita magpadagos partner, batiin ta muna, dakulo na sa tuyang mga viewers. And syempre, good morning kay Rex Bien Bulima. Thank you for watching. And kay, Greth, Dober. Gareth Duaber. Good morning po. Good morning din And po of sa course, iyo. sa tuyong primo dyan sa Barangay Talisay kay John Mark Dedea. Good morning po. And kay Mark Gala, Mark, dyan sa Mark Vincent Garcia, dyan sa Barangay Bibingkahan. And syempre, good morning kay Kapa Gihaner. And Kay Manay Rose Orchids sa Houston, Texas. Thank you for watching, sister. morning. And syempre, good morning dyan sa Bacon District, malapit na sa Piestan, kay Tito Pido. Good morning. At sa gabos po ng mga barangay opisyalis sa Siyudad kan Sorsogon, good morning. At sa gabos po ng mga membros kan Batita na LKPI project, good morning po sa Indo sa padagos na pagantabay. Maganda lang po ba pag may komento po kamo na pwedeng itaw sa muya o opinion, pwede man po kamo magsangguni sa muya, Yes. Kami po ni Partner Kaki, kami lamang po ang boses na pwedeng magpaabot man sa mga dapat ipaabutan ta ng mga opisyalis, manlaylay man ang ehensya digdi po sa syudad kan Sorsogon. Open man po ang samuyang comment section. And pero nagbabalik po kita sa satuyang urulay, Yes. And syempre, good morning kay Ma'am Adele Blaso dyan sa Derm Pure Aesthetic Center. Thank you so much, Ma'am Adele. At sa Lucky Land Resort. Yes, Lucky Land Good morning. Resort. Sa gabos na stop sa Lucky Land Resort. Good And morning. sa JD Enterprises and kay Ma'am Marifer Rialuyo. Thank you, amiga. And good morning also to sa tuyang sponsor kay Konsihala Renalyn Duca sa Siyudad kan Sorsogon, kay Kagawad Lester Lubiano. Yes, and belated happy birthday kay Queen Glines Evangelista, ang may bahay ni City Councilor Attorney Glenn Olbes. Alright. So, bilang pagpapadagos po sa tuyang mga Oo, masalimuot. Nagiging interesado ang mga mga watching natin, mga viewers natin, na maaraman ano ba talaga ang nangyayari na hanggang ngunyan, irestoryahan ini sa upat na sulok. And good morning, partner, kay Cap Bert Balde. Yes, good morning sa mga taga-Pampang, ha? Kay Daddy, dyan sa Tugos, kay Daddy Lito, Hintalan. Thank you, Dad. Ingat ka po lagi. Tapos na, Orel? Okay. Okay. Patuloy. Okay, padagos kita sa piguruluyan ta, ha? Ini manungod po ini na pagurulay regarding po sa benepisyaryo kan nasabing lote dyan po sa may barangay Madanan, nasa Gudgunyan, sabi ko nga kanina, ang mga aki isang panahon ngunyan tabi may mga aki na rin. So marayon ini na mapadumana sa inda tanganing magamit na po nindala para po sa future man kan sa indang mga kaki. Kung dati ang kanilang mga magulang, itataw ko tabi Giraray ang linya sa satuyang bisita kay Miss Maya po. Good morning, Giraray. So, ipadagos ko po gihapon ito na naputol kanina. Sabi ko nga ina-appreciate ko ang mga nagkakagiribuan na moves and nagsarali din na officers, lalo na po sa part ni Manay Emmy, kasi naging mayad man po ang pag-handle niya that time na nagbatog po sinda. Lalo na po ito na tindahan, kagayon po sa tusan impact kung tutuuson, na sana ko ta, na ipadagos ito and for transparency, na ililay down ito sa area meeting. Kasi yun po ang aram na proseso sa mga members na type 1, may monthly meeting, maaraman ko na ang mga in and out na mga issues and concern sa kada area plus sa association para yada ang pagtarabangan. At least kung, di ba, pag nakaklaro sa inda, wala sa inda sinda mo na question. Nag-come up na po na nakita sa mga member na may tindahan, naghanap na sa financial report, nakita na nagpapakopras, naghanap syempre financial manggihapon, naaraman na nagpaputol sa lubi, syempre dako na ito na question. Kasi ang mga nangyayari, wala na sindasin aram. Dahil wala na nga ni sin monthly meeting. Naamo yun yan, sinasabi ko akan man advice ko na mag-meeting sa area, ipaabot kung ano na problema sa staff man, kung may pag-aarawayan man sila, kung may live para ma-settle once and for all. Plus, kasi ang member, wala man pakaaram, naaraman na lang, wala nag-opisina, pag makato sa opisina, wala si Ma'am Chit, wala kung sino na-concern na,
may project, may mga program Oh, na pwede sumimbag. napipending. Oo. Kung may dapat makasimbag kasi ang problema dito kasi ang members ang Batit Anay, member mas ng LPKI, may mga programa ang Batit Anay na dapat na i-implementar sa area na kakat na po yun. Kasi nga ni ang mga staff di na naka-opisina. Wala na sinda time para mag-area kasi di man sinda pwede mag-area sa barangay na wala sing kaupod na officer. Kasi ano ini, Question tandem dapat sinda eh. Committee on Health, sino man ang staff dito, sa education, sa program, sino ang staff dito, may kapartner permit na officer na dapat sabay-sabay sinda sa area. Kasi ang nangyayari dapat sa area, kami, as ngaya, example, si Manay Amy, chairman, kabady niya, kaupod niya ang program officer kung ang concern sa area na imi-meeting is about sa program. Ini man si chairman, mapaliwanag man sin abot sa nano na ang nangyayari sa association. Dapat arog sa na ang nagiging manera kasi kung kikitaon mo, nakaka-update na sa project, updated ang mga member sa asosasyon. Kasi naipapaliwanag niya, kasi proven and tested talaga kapag magpatawag meeting sa area. Bihira hunong ka magka 100%. Maski sa niyan, baga aramtaman niyan. Pero, maski pa paano may naka-attender, naka-spread out. Kumbaga, namamarites kung nanito na pagmeritingan, kung may line naka-attender. Kung nagiging arog lang ko ta sa flow, sabay-sabay, magayunon, wala sin magiging issue. Nagkataon, napundo na ang meeting sa Barit Anay dahil may problema sa Indasan staff na ng board, nadagdagan pa sa LPKI, so wala na sin update. Yadi na ang pagpakadto sa balay sa mga dati ko na officer. Then, ang mga concerned na members na naghahagad bulig na matabangan sa di na nangyayari na problema. Sabi ko na kailangan ka mo nagpapaabot sa na personally. Nahadlok sinda kay si Manay Amy nga ni. May mga nag-approach na beneficiary regarding sa duta. Nag-set sinda sin meeting, pero yadaan mga pagkura na boses na nahadlok, yadaan magkahadlokon, yada pa ang mga Diyan kay Miss Emmy. mameme. Okay. Tidak sa opisina sa lempe na nagkukupa. Naan kagadan man lang ko ni Ninda na nagkahapot ko na no Yes, kung anong status ng lote. Nano kay arog na sa di. Ayun baga na magkahaputan kaya lang nagkaigo pa sinda sin discussion na pangit na imbis na mapasabot. Yan donaan mga ano sin kampingay ka mga maya. So may Mga faction term, na baga, nangyayari. May faction na nangyayari. Okay, nasabutan ka na yan. Nagkaigo faction dahil sa pag kontra ka sa iya ang nangyayari kaya pag naghapot sa iya kontra mo siya kay nasa isip mo nasa kampun ka ni Maya yung mga arok sa natin na wala man ito aram na naghapot na kung tangin o sinda kumbaga diretsyo ninda ito maghapot dahil beneficiary. So garo ang nagluluwas bagan dili na tatawaning karapatan Wala na. ang mga membro lalong-lalo ang benepisyaryo na maghapot Yes po. sa mga bagay na dapat maaraman nila. Opo. Nangyari na, apisar sa wala na sin financial report, igwaman po, wala na, sarado na ang bank account sa Bank account. Bank sa LPKI. Yari ako grabe pasasalamat ko po, personally ako, nagpapasalamat sa mga barangay captain sa 6 covered areas na nagbulig ko ta sa di mag-handle, mag-settle pala. Nagbulig ko ta mag-settle kaya lang wala mang gihapon nangyari kasi ang binuhian na sa rumaton man ni Amy sa amon. Habo na kami sa iyo makihampang magkarasuhan na lang kita. Oy, dumating na sa kapangit. punto. Kapangit Ma'am, ang excuse po, ma'am, tapot lang po. Bakit po nasarhan na yung bank account? Yun lang nga wala na po sin naglalaog kasi ang bank account baga taypuhan may Remaining namumonitor, balance. may maintaining Ah, mismong okay, nagets ko na. So ibig sabihin ta nasaraduan ito wala na so mga dideposito duman. Ang sa din. Kung halimbawa man po blanco na, halimbawa Okay. blanco na an bank account, pwede man po gihapon mag-open bank Correct. account. Saan mo, ma'am, Transparency. saan po na yung mga income na sinasabi yung sa agricultural na lote, dyan meron pang tindahan, saan nilalagay yung income nun? Wala na po. Wala Sa nga kanila na. report partner eh. Once Yun ang na wala problema ng bank account, walang report. Kasi Kaya lang kumbaga mapapalagatan. merong nag-i-income
O bakit? Pwede naman Stick to the ihulog. package, partner. Oh, okay. Kaya, kasi wala report eh. Yan ang sinasabi. Ano na tayo? Kasi dapat, sa isang organisasyon, dapat may bank account. Yes, yes. Kasi may Oo. nag-i-in. Halimbawa, ma'am, nakuha niyo yung 700 something 50, di ba? Dahil binili. May ano pa, may May tira report pa. yan. I-separate po natin yung yung sa Metrobank na Aha. remaining. Aha. Kasi separate ang account ng Metrobank sa frozen fund na 250. Separate po dapat ang na hindi dapat Yung yan naging- hinahalo. okay, Opo. okay. Kaya dapat supposed to be ang lahat ng income ng Kopras plus kung may monthly dues pa plus yung tindahan dapat intact yun sa account. Kung halimbawa man na ano na yun, kumbaga na close account na, pwede ka mag-open account para sa pa kasi kumbaga para sa akin, halimbawa ako si Manay Emi, ma-open gihapon kin simbag na account para naman ini sa term nato. Para maipakita Tapos i-surrender naman pag natapos. Sino naman bago? Para kay Manay Amy, may karapatan mang tabi ikaw mo bilang mga bago na opisyal na mag-create man bago na Panibagong, oo. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo na yun. Tapos, so remaining balance o yaon sa dati na account, pwede mo na nito ilaog duman sa bago niyo na account. Legal po yan. Sa Na bali, pwede ma'am, ilang taon na mangyari. po, ma'am, nag-i-income sana supposedly yung yung tindahan tsaka yung 2015, since 2015. So, again, hanggang ngayon? Di Wala marami na yun yung tindahan kasi sarado na. Sarado na. Ah. So, case close kita dyan. Tawaran naman Okay. kitang mahabol dyan eh. Sarado na nga na yan eh. Dignan kita mo niya sa istoryahan arog sa di madam. I'm sorry sabi ni good morning dito kay Garechi Dober. Duaber. Imparalaog na sa bulsa. Oh, saka. Sabi ko nga ni partner, duwas na kita dyan sa ano okay. niya. Kahit today na Tayo, mamahabol nagbabasa dyan. lang tayo ng mga comment nila. Hindi na kita malaog manay sa problema na arog sa di. Yao na ang lote. May titulo na, kapot na ni Maria Emen titulo na nagsasabi nang dahil sa iya, may award ini sa mga beneficiaryo. Ay, very good. Paano ini may award kung dili pa ini nasusurvey? Dumang kita sa survey. Ha? Speaking of survey. Medyo mali ni, masalimot na ini. Iba yun, ha? Ano ang nangyari sometime na nagpapasurvey na sinda? Yes po. Bago pa po sa survey, balikan ko po ang title. Kasi ang title po sinsaro na organization, sa ansaro po na organization, na naman po ng mga mahalagang papel, dapat po dili yan kinakaputan sinsaro na chairman or kung sino na officer. Supposed to be, ang title sa duta, naka-safe keep sa opisina. Saka, Kung wala man po ang treasurer, secretary. secretary's documents May yan. kapit kaya dapat. Oo. Kung wala naman ang batit-anay project sin opisina kasi aram taman niruba na sa balogo, igwa po sin Peace Federation Office Correct. na may mga staff na dapat pinapa-safe keep ang gabos na dokumento. Pero may ano po sinda, may connected po sinda sa secretary. Kasi kami po, yun ang nangyayari pag may pag-uusapan about sa lote, pinupull out sa board sa opisina ang dokumento. After naman paguruli, bilin. Na dapat ko tayo dili po kapot ni Manay Amy since 2015 up to the present. After, okay. Yes. Kasi As of questionable now. yan eh. 15, 16, 17, 18, 19, 20, Mahaba, ano na? 23, 24. Yes po. So, dili na sunod ang bylaws. 9 years. Ha? Po, kasunod. Ma'am, ang bylaws, Partner. tabi na yung sasabi naman digdi, amo po yung ang Biblia, sansarong organization, kooperatiba, o whatsoever, na grupo. Importante yun na po ang igwakamusin bylaws and Bylaws. constitution na pigsusunod. Yes. Tapag wala po yan na Biblia na yan, waragas ang details, ika nga. Sabi naman po, mama, partner ni Iniego Dichoso, pwede ihatag na lang po yan kung ihatag na. Actually, maproseso yan, sir. Ha? Maproseso ang paghatag sa mga daga. Dakulon anin naaragihan pa kayo. So, to continue, madam, ano po ang nangyari na duman sa survey? Opo, yan na. Sabi nga ni, siyempre pirmi ako mabalik bago ako masimbag kasi kinu-question ang pagiging chairman ko, kinu-question ang pagiging officer. Ma-update lang ako ng pahapyaw. Dito sa consultation meeting sa area na nag-arise na ito ng mga issues na dahil wala nang sin update sa inda, nag-come up sa desisyon ang mga miyembro sin magkaigo sin General Assembly dahil dili na nga nasusunod ang bylaws na since 2015 lain nagpa-assembleya. So, gusto ninda na magkaigo sin pagbabago, gusto ninda na maayos ang mga bagay-bagay na aram ninda nakakalibong lasan ulo na nakakaparibok lalo na ang sitwasyon sa lote. Since COVID sa 2019, maski lain pa yung papayagan ang
pagtiripon sin Ayun, damuhan, pero may meeting, opo. Yes, protocol opo, na opo. dapat sunodon. Bago po kami nag-area meeting, na ang purpose namon is, sayang lang ko po nadaraan letter para sa mga barangay captain. Ang purpose is mag-strategize General Assembly kasi nagkonsulta ako sa SEC kung nanang pwede namong gibuon na mga concern na members san association sa nangyayari na problema sa asosasyon namon, sa lado san officer. Okay man daw na magkaigwa General Assembly basta anyadaan mga miyembro. So, nag-strategize kami since pandemic, nag-strategize kami by area, kaya lang sa unom na covered area, tulo lang na area ang na anuhan namon, na assemblyhan, which is questionable kasi lain nga ni majority. Kaya lang about sa majority naman, ang kasimbagan sa amo sa national sa SEC office, pwede ka mo mag-written kalakip san hinimo na strategize assembly, may written ka mo dyan na although pinaabot nindo are in-inform ang kada area sa consultation meeting na may mga arusa na problema na nag-arise kay po na assembly la inasenda na konduktuhan dahil masyado nang naghigpit ano ni Mayor Sabdo na dili na talaga pwede para tortalibong kundi kay sigan come and go san COVID. So tuloy lang i-specific sa letter na kami nakapagkumat sa di although 3 barangay lang dahil nagkaigwa na sin paghigpit na tayo laing kaipuhan kasi maapektuhan ang salud sa mga tao na magpapara pagtiripon. So be it man. Yun na. Yan ang kinu-questionin na dili kami legal na officer. Kasi illegal daw ang naging Meeting. assembly. Para po sa karamanindo, kung dili po kami nag-initiate sa assembly, lain po na rehistro ang SEC registration sa association. Kasi batod po sa nag-ingkod sa raman ng dili na po sinda nagpa-renew sa SEC registration. Saro pa po ina na violation na naman. Amo po. Plus, dahil sa kagustuhan ninda pinadisaffiliate nindaan, parent association niya di pa ang dokumento, kaaway nanda an staff san Marit-Ani project, nagsimo sinda sen letter without knowing san assembleya na impapa tanggalan ninda an association may na maging partner sa Marit-Ani project. Yari po ang prueba. Sinda-sinda lang po. Sinda-sinda lang po ang nagdesisyon sa di. Wara aram sa di an miyembro na amo po inain para question namon na to the point na sa narehistro an SEC sa LPKI back to member gihapon kami sa project. Kasi po ni-renew namon sa pag-renew pala niyan para sa karaman po nindo ka-tie up na ang BIR. Yes. Nagbayad kami sin 5,000 na Documentary penalty. tax ba yan? Yes po, yari po sana yari po sana mga binayadan mi. Kaya ako po pag nagsusurmaton, gusto ko may dara ng papel kasi maski din kita mag-arabutan, ang legal na basihan is papel, dili ang verbal. Yari po ang mga binayadan mi sa BIR para po ma-renew ang SEC registration sa association na pinabayaan sa naging officer nato. Intact po yan. Okay. For 5 years, penalty. Plus, naaraman mi dito na may penalty ang resibo sa LPKI na dili dapat mag-issue sin resibo maski may mga naglalaog na income an association dahil may 20,000 na penalty. Na dapat bayaran 5 years lang naman ang yes, resibo. may validity. May validity ang resibo. Kaya dapat dili pwede mag-operate ang LPKI na dili pa bayad sa penalty sa BIR. Sa madaling sabi, dapat i-continuous namon ang membership, ang monthly dues. Nag-stop kami kasi maki-question kami sa resibo. Wala ka mo ihahatag Wala na kami resibo. ihatag. Kasi nga, may nakahold pa sa BIR kasi may penalty, na 20,000. Kaya kung kikitaon, grabe pa ang dapat bayadan na penalty sa BIR. Sa kapabayaan sa kaligalan sa association. Nakihuron ako dito na kung pwede 5,000 lang may bayad mo kasi wala nga ni stagnant lang ang magiging payment. Kaya kung kikitaon sa niyan batok sa strategize naman assembly, dadagdagan na naman ang penalty na dapat bayaran sa BIR kasi nga wala kami fund totally. Wala na pundo ang LPKI sa part na namon niyan. So arog na po sa di naglaog na ang pagpasurvey. Nagkaigwasin meeting sa Ramanay Eme sa mga member sa barangay dahil na sa koleksyon sa pagpasurvey.
Nagkapira po ang nahagadang kolekta. Pero po, ang tigdatao? Ang primero ho nun is 2.5. 2,028, okay? I mean, 2.5. Ang 2.5, klarado sa member na ang 200, 2.3 lang ang makakaabot para sa pag-ayos kunusan, pagpasurvey, kung ano pa. Bayad sa Ang surveyor. 200, ikakaltas kasi dun makuha ang mga officers sa mga panggastos ninda sa paglakat. Gabos ka, indiro na. Pero bago ma'am nag-come up sa pagbabayad sa na amount para sa survey, may presyo na naihatag ang surveyor kung pera ang babayadon sa iya. Igwa na siguro po, kay ang primero ho na surveyor na nakaistorya si Pero dapat bago siya mag-come out sa paghagad in any contribution, dapat ipaaram sa membro na amoy na babayadan ta sa surveyor. Kung tutuuson po, ang tama unon talaga na proseso na dapat ginibo. Mapamiting kita, General Assembly, kung General Assembly man, kasi dili naman COVID eh, pero mo ipon. Igagadan mo giraray. Intiro na member, dapat ko ang tama. Intiro na beneficiary na nakasurat din sa Declaration Trust, kasi aram ko ikaw masinda sa Xerox copy, yan ang pinaka-original. Dapat ko pinatawag ninda ito intiro. O, yadi kita. Imbitado ta ang surveyor. Yadi an sino pa na Punsyo Pilato dida imbitar na may pagkasabot, may pagkaaram kunanan mga dapat natong bayadan para masurvey na lote. For transparency baga, at least Yes. klarado sa mga beneficiary, no? Halimbawa, kamo yadto, kung surveyor ka o kung nano ka pa dito, makahapot kami, makatawad kami kung nano. Kaya lang ang nangyari, sinda na ang nag-download sa area dito sa mga pinatawag na arog sa dian May amount na kagad. arog sa dian ihatag niyo sa amon. Kaya amin ang babayadan ta sa surveyor. May resibo ma'am na itinao. May mga resibo po na primero LPKI. Ang kadamuan na resibo, mga binakal sa hindi na bakalan. Oo, sige. Primerong violation na naman. Unregistered receipt na itatawag. Sige. Dahil legal ang resibo. Ikaduwa, nangyari na nagka-problema kay Hiraw, scam. Sabi sa mga miyembro, is na scam. Kaya nag-igwa naman sing pangduwang surveyor. Another contribution. Opo, another collection. 1.8. May mga nakaresibi. Pero ito po, nakada collection, igwasin ng mga waiver sinda na ginahatag sa pangaran ni Manay Emit, notaryado. Kung baga ikaw naghatag 2.5 or kung naghatag ka 1.8, mahatag ako sa imong waiver. Katunayan, naamo na yan lote mo. Siyempre ako si nagbayad. Paano man makamap, ma'am, na Hindi magtawas pa. yung lote na hindi pa rin natatapos ang survey? Yun nga ni po. Dahil lang nga dito sa Wow, ni, it's magic. Ang ginandak ni Sir Hiraw na survey na dili natapos, naghimo na sinasin waiver. May waiver na parang kapalit man sa ninatag Tingnan na mga kwarta. amount. Aha. Siyempre ikaw, ako po, totally wala ako masyadong pakasabot sa duta. Ano ako, ay, may papel na ako, nakita ko din, may papel ako, yari nasukat. May assurance na. May assurance na. So, arog na kayo ni mama nangyari. Opo, Nagarambagan na sa survey, panduwang survey, pantulong survey. may pantulong survey, Pangupat na survey. ngunyan paupato na survey. Opo. Ano? Haintabi ang mga resulta sa mga nakaagi na survey. Kumbaga may binayadan ka mo. Opo. Yun lang nga na nakapalibong na sa mga miyembro. Kasi lain lang kay sa mga miyembro na nakolektahan, may mga beneficiary na nakolektahan, na ilalaban nila na kami beneficiary. Kay sabi ko nga ni, beneficiary ka sa dili, lain mawawaran lote mo. Ayaw paghahatag maski piso. Kay nakay. Nakikita na nindo ang nangyayari na sige nindo haratag. Wala man. Hanggang sa panahon niyan, wala pa man kamusin. Negative. Okay. Legal na. Kaya hindi na restoryahan na naman. So, ito po na nagkasaro-saralida na surveyor. Leman ito naghahampang sa tao. Naghahampang na lang pag may problema. Ito nga ma'am, excuse mama, ito from Aaron Arvin Peña. Yes po. Kung beneficiary po, kaipuan po ba maghatag sin cash para sa lote? Ayun, nagtatanong. Siguro Depende ako masimbag kayo, depende yan sa huron sa asosasyon. Kung para sa inang niya taraw niyo na cash para kung araman ba ganito, sabi nga ni madam, pondo ang problema. Tadili nagkakamount sa Good morning kay Sir Ian Renovalles. Di man tabi ang ano tabi ipasorbe na lang da kay kunanan. Sabi ni Sir Boots Doki. Actually magayon na ni ma'am na istorya kaya lang ma'am to tabi inabutan Ito kita pa sa sabi ni Ma'am Novi L. Sakay, ang unang batch talaga Aaron Peña sa panahon, nagbayad po sin 1,700 pesos para daw sa survey.
kaupo 2012. kami duman sa nagbayad 1,700 year 2012 or 2013. Wow. Amo Yun na ang nga ano ni po, yan. ang anda ko nila. Tagal na yun Ang Tapos hanggang nakalibong- hindi pa nasa-survey. Yes po, ang nakalibong po sa inda is sa mga inagihan sila na first batch, second batch na mga surveyor na may mga waiver na sila nakapot, na sukat sa luti na impakarudal-kudalan ninda, din niya na inahapot ninda kay Manay Eme, ang simbag sa inda, ay wala na ngayon ito. Dali na Iba kita. na naman, i-refine ka na. Ma-conclusion natin Nakapirang kita, ano? surveyor na nakapirang survey na. Ma-conclusion na kita digdi. Ano? Aram ko ini magkakagawin in part 2. Talawi ko nini na arostorya na gani. It's either sa Thursday pagbabalik ni ma'am sa panibagong oras ng programa ta. Ano? Yan nilang tabi. Kung totoong pinasurvey ini panawagan ko lang ini kay Manay Eme Kung totoong ipinasurvey, may nag-survey. Okay. May binayadan. Ano ang resulta sa pinasurvey Pagka-survey. niyo? Hain, so blueprint kayo. Antay po ano ng blueprint? Yes. Paano hindi ni madidistribute sa inyong mga beneficiaryo? Paanong manera? Paanong manera ang gigibuhon niyo kung daing resulta ang survey na sagkod ko niyan, mapasurvey na naman kita. Another contribution ba? O may masagot na ini sa partikan grupo? Ano ang magiging sagot sa ini? Ang ano tabi na yan, ang mga kasagutan tabi, siguro sa part 2 po kayo ni. Medyo masalimuot na yung nangyari, nailing na sa Facebook na ang grupo tabi ni Manay Eme kay Ibanan na tabi sa Atty. Sarah Repesa nagduman sa site. Aramon na tabi yan. Sa mga masunod tabi nato na edition sang kagapay sa umaga. Sa nguyang tabi, tanaubusan kami kanoras. No? Salamat ng tabi sa muyang station manager, tatinawang kami. Yeah. Nin oras para digdi sa restoryahan na ini. Pinagamit ang oras, tanganing mas maklaro ta kung ano nga ba ang dapat na mag-iistoryahan sa ano. Ngunyan tatawan ta na lang tabi si Miss Maya para po sa iyang panguring mensahe sa mga membro ng LPI o sa Batitanay. So salamat tunong po sa mga nag-tune in, na sinaghatag sa na opinion. Salamat tunong po sa nagbati. Na nga ning maski pa paano nakabulig ini, nakapaliwanagan ko. Base din sa mga legal na dokumento. And ang kahagaran ko po sa grupo ni Manay Eme, sa gabos na mga miyembro sa Batitanay, LPKI, sana po nasabutan nindo kung ano ang short history na pinaliwanag ko. And kahagadan ko po, sana po kung may susurvey po ini, may magbulig po na masurvey ini, maayos ini, please lang po ihatag sa legal na beneficiary, lain po sa mga outsider. Kasi mas kiniin po kita maag-arabutan, nano kayo nare-revoke ako, nano kayo nagpapa-interview ako. Gusto ko po maipa-survey ini, maihatag sa mga legal na beneficiary base di sa declaration trust, nan lain po pagparasabihon na harabo nang yasan mga beneficiary, kaya inoper niyo sa iba na lain man beneficiary. Dako-dako pa na nakasalaan kasi Yes. maski din mag-arabutan, hahabulon sa di na mga beneficiary an pagsadirin ninda papanuna ito na mga nagkaburuyo niyo kahagadi sing Yes. kwarta, nagpasurvey, nagtindog na simbalay na lain man palang beneficiary. Plus ina pa po na nangyayari na paurunahang porsyon na nakikita taman lang, saro pa man lang ang right of way na natitindog sa part po na sang kampo, nakipag-istorya po na sa akon. Lain ta po pagparatugutan na sigan tugdok kasi pag nag-develop sa saro na lugar na residential, pirming may mga tinampo, kung paano nagtugdok na taraan, di tanggal ang balay. Kaya po nakimaluoy ako. Sa niyan po nakimaluoy ako. Waraanay po magparahatag sin amount. Yeah. Kasi nagbatog na naman sinda pagkolekta. Example po si Sir Aaron na nagkomento na diyot po magbuyo sa 3,000 na bubuhi ang kay kinadto naman sa balay na Ramana Eme. To the point na sa nagtawag sa akon, pina-verify sa akon ang ngaran, lain man po siya beneficiary sanduta. Kaya para po lain ka mo mabuyo. Ayaw ani ka mo pagbayad, hulaton ta ang tama na time na magtiripon, kampang ang tama na surveyor na ma-survey, lain po magparpanuga sa mga surveyor sin tatagan lote. Kasi igwa na po sin surveyor na nag-file sin kaso against kay Manay Eme dahil tinugaan sin lote, kabayaran sa pag-survey, wala man nakuha na lote. Alright! Para po karado kita. Kaya po okay. tao na Ito lang po, wala naman po sigurong karapatan yung surveyor na siya magbibigay ng lote. Yes The po. surveyor na siya, binayaran na siya para mag-survey. Pero po, ang pinanuga sa iyo is lote, na dili okay. man po pwede kasi. Pangako sa'yo. Kasi ang title po Alright. ng lote is nakapangaran sa LPKI. Dili po Ah, pwede. yes. Bako lamang po yung hindi natatapos, mga tugang, mga kababayan, mga kanta bayaran sa kagapay sa umaga, digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Ano? Sa mga masunod po na serye, kan sa tuyang programang ini,
dumantabi himayunda na ang mga karugtong sa mga isyu manugod po sa pagtataon ng lote para sa mga benepisyaryo kan nasabing asosasyon. Yan. Sa ginaray tabi. Maraming salamat, Mama Maya. Sa tuyang bisita. Ini po si Jojo Lascano ang sa inyong kagapay. At ito naman po si Kaki Mansera, orgulyo ko ang makapaglingkod sa Indo. Diyos maray nagkabos sa inyong po. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga.